Judge ng ICC nagalit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte supporters binanatan pati ang judge ng ICC. Duterte supporters lalong ipinapahamak si FPRRD at ginagawang hindi na talaga ito makakalaya. Bring him back! Bring him back! Kukulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people. Send him back! Well, your initial request, that was. This was not accepted by the court. Isang pagkakamali ang maaring maging dahilan ng hindi na pagkalaya ni Duterte. Pero bakit nila mismong mga talusuporta niya ang nagbibigay ng dahilan para mas lumalim ang kanyang kaso? Napansin niyo ba, sa tuwing may bagong balita tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kaso niya sa International Criminal Court or ICC, hindi lang siya ang laman ng usapan. Ang matinding reaksyon ng kanyang mga taga-suporta ang lalong lumilika ng ingay. Pero ito nga ba ay nakakatulong o mas nagpapalubog sa kanya? Dito napapasok ang isang nakakagulat na katotohanan na maaring hindi napansin ng karamihan. Bakit nga ba delikado ang ginagawa ng Duterte supporters? Sa pagnanais nilang ipagtanggol si FPRRD, marami ang nagpaulan ng komento at mensahe sa social media ng ICC judge na si Julia Motok, mula sa pagsusumamo ng kalayaan ni Duterte hanggang sa matinding pagpuna sa ICC. Tila hindi napansin ng iba na maaring bumabalik ito bilang isang sandata laban mismo sa kanya. Pero paano? Dahil sa Rome Statute, may isang probisyong pwedeng gamitin laban sa sinumang humahadlang o nangugulo sa proseso ng hustisya, ang tinatawag na offenses against the administration of justice. Sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute ay nagbibigay kapangyarihan sa ICC na magdagdag ng kaso laban sa mga nagpapakita ng anumang anyo ng pananakot, harassment o panggigipit sa mga hukom at saksi. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. At anong nangyayari ngayon? Dahil sa tila walang humpay na pababatiko sa ICC at sa mismong hukom na namamahala sa kaso ni Duterte, posibleng ito ang maging batayan ng karagdagang kaso. Mas masaklap pa, ito rin ang maaring gamitin bilang dahilan para hindi siya payagang makalaya pansamantala bago ang paglilitis. Ibig sabihin, mismong supporters ang nagpapalakas ng kaso laban kay Duterte. Ganito kasimple, ang inakalang depensa ay unti-unting nagiging bitag. Kahit pa sinasabing may karapatan ang bawat isa na ipahayag ang kanilang opinyon, ang hindi napapansin ng iba ay ang implikasyon ng kanilang ginagawa. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, maaring magamit ang pag-atake sa korte, sa prosecutor at sa hukom bilang ebidensya na may panganib sa hustisya. Kung may banta sa kaligtasan ng mga biktima, saksi o kahit mga nag-aakusa, lalo lang lumalakas ang argumento ng ICC na hindi dapat bigyan ng anumang benepisyo si Duterte, kabilang ang pansamantalang paglaya. Pero bakit parang hindi ito naiintindihan ng maraming taga-suporta? Ang hindi napapansin ng ilan, hindi lahat ng sigaw ng suporta ay nakakatulong. May mga kilos na sa halip na magbibigay lakas kay Duterte ay lalo lang nagpapabigat sa kanyang sitwasyon. Kaya ang tanong, ang galit pa ng kanyang supporters ay talagang depensa o isang paraan para mas mapabilis ang kanyang pagkakakulong? Isang bagay ang malinaw. Habang lumalapit ang confirmation of charges sa Setyembre,
bawat galaw ng mga taga-suporta ni Duterte ay maaaring maglaro ng malaking papel sa magiging desisyon ng ICC. Kung ganito ang direksyon ng suporta, baka dumating ang araw na hindi na lang simpleng kaso ng crimes against humanity ang kakaharapin ni Duterte, kundi pati na rin ang bunga ng kanyang sariling hukbo na dapat sanay nagtatanggol sa kanya. Dahil sa isang maling hakbang, maaaring hindi na siya makalabas kailanman. Dahil minsan, ang pinakamalakas na depensa ay hindi pagsigaw, kundi masusing pag-iisip bago kumilos. Pero may oras pa kaya para baguhin ang takbo ng sitwasyon o huli na ang lahat? Have mercy, O God. Levitico 19 verse 18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong kapwa, kundi ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Sa gitna ng matinding pagtatalo at hidwaan, madali tayong madala ng galit at pagnanais na ipagtanggol ang ating panig sa anumang paraan. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, tinatawag tayo upang magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa, hindi ng galit o pananakot. Ang kaso ni dating Pangulong Duterte at ang kilos ng kanyang mga taga-suporta ay nagiging dahilan upang lalong tumindi ang kaguluhan at paninisi. Subalit itinuturo sa atin ng ating Panginoon Jesus na ang tunay na hustisya ay hindi nagmumula sa sigaw o pananakot, kundi sa pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ang ating Panginoon Kristo mismo ay pinagbintangan, hinusgahan at ipinako sa krus. Subalit hindi siya gumanti. Sa halip, ipinakita niya ang pinakamataas na antas ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagsunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ngayon, bilang mga Kristiyano, tanungin natin ang ating mga sarili kaibigan. Nakakatulong ba ang ating salita at kilos sa pagdadala ng liwanag sa ating Panginoon Kristo o nagdadagdag lang ito ng kadiliman? Pangalawa, ipinaglalaban ba natin ang tama sa paraan ng ating Panginoon Jesus? May pag-ibig ba, kababaang loob at hustisyang makadiyos? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. Natulungan niyo po kaming huwag madala ng galit o takot. Ipaalala niyo po sa amin na ang tunay na hustisya ay nagmumula po sa inyo. Bigyan niyo po kami ng pusong handang makinig, umunawa at magmahal sa gitna ng anumang pagsubok. Naway ang aming mga salita o aming Panginoon Diyos at kilos ay laging magbigay kalahatian sa iyong banal na pangalan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin. At gayon din sa iyo pong patuloy na pag-aalaga sa lahat ng aming mga leaders, gayon din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga taga-suporta. At patnubayan po kami ngayon at magpakailanman at patawanin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.